Mga balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Bagyo Tino, dakuan danyos kagindaraha sinirangan Visayas, mugos ka pwersahan gobyerno nakatutok ha relief ngan response operations. Magkalain-lain nga mga ahensya ng gobyerno dagmit nagresponde ha clearing operations matapos ang Bagyo Tino. Provincial government han Southern Leyte, largo nga nagpadarahin hinabang habungtuhan silago, mahuman mayguhan bagyo. Eastern Samar Governor, nanguna hapag dumarahin relief operations ha mga isla Hagiwan nga ginigohan Bagyo Tino. Mga kapulisan ha rehiyon nagresponde dayon pagbulig ha mga biktima han inagi nga bagyo. Mga residente han Leyte, dakuan na hibaruan nga leksyon han Super Typhoon Yolanda hapaghatag hin prioridad ha preparasyon nga evacuation durante hin kalamidad. Haratsada balita, minilmil kadamuhin lubi nga nahianod ha baybayon han Mayorga Leyte, nakaghatag hinayuda ha mga katawhan mahuman na surbuhon han bagyo. DSWD ngan Plan Philippines naglansar han Girls Takeover hapag suporta han katungod han mga kababayin-an. Han News and Information Center PBBM gimpahilawig ang suspension pag-import han regular milled ngan well-milled rice kutod Disyembre 31. Mga pitadhan gobyerno magpakusog ang produksyon han umay ngan suporta ha mga parag-uma ginlatag han DA. Hay istorya panlawas, importansya han folic acid ngan iron ha mga nagbuburod, pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita, masunod na! Maupay nga oras makasanggayan ini ang amon ikak-42 nga pasadahan Agenda Hautso. Hinaoton ta ada tamo ha maupay nga kahimtang yana. Ako hi Frederick Homeres. Nakatutukan niya na nga edisyon han Agenda Hautso hapaglasubo ni Bagyo Tino dinghi sinirangang Visayas. Ipapadangat ha iyon pinakauri nga mga pitadan gobyerno agud marespondihan aton mga piktado nga munisipyo ngan mga mulupyo. Ako hi Steffi Libarios. Tutok permi hamon kada simana nga edisyon ng Agenda Hautso. Gan permi niyo makikita na Facebook pages sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako hi AJ Espinosa. Ang Agenda Hautso in iyo masusundan ang mga istasyon han Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ang 94.9 Infinite Radio Villaba, ng Birada Teleradyo ha IBC6 San Palo. Inihimay hiban, iniyan iyo, Agenda Hautso. Bagyo Tino, dako ang danyos nga dindara han sinirangan Visayas. Bugos na persahan gobyerno nakatutok ha relief nga response operation. Adan report ni Rian Arinto han TI Eastern Visayas. Hapagtuman han sugo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kumubaton han epekto ni Bagyo Tino ha Eastern Visayas, durungan nga nagdumara hin response and relief operations ang mga ahensya ng gobyerno ha direkta nga mga lugar nga ginlasurbuhan bagyo. Hapanguna han Philippine National Police, Philippine Coast Guard ngan Bureau of Fire Protection dagmit ini nga nagresponde han mga lugar nga apektadohan bagyo. Tikang ha clearing operations ngan rehabilitation han pirang nga mga lugar ginsiguro gihapon ang seguridad han publiko katapos gudla han kalamidad. Dagmit gihapon nga ginatenderan han DSWD ang pag-deploy han Mobile Command Center ngadto sa Southern Leyte kundi una nga naglandfall ang bagyo. Ang MCC ang magsiserbi nga Mobile Operations Hub han DSWD agud masiguro nga madagmit ang koordinasyon, komunikasyon ngan pagresponde han mga apektado nga pamilya ngan individual agud matagan hindugang nga hinabang. Personal gihapon nga gimbisita ni DSWD Regional Director Grace Subong ang lain-lain nga mga LGU sa
Southern Leyte ngan Leyte nga amo ang napuruhanan bagyo. Katut nga Nobyembre 4 han magtikang paglasurbo hi Bagyo Tino harihiyon diin una ini nga umigo Hasilago Southern Leyte. Dako gihapon ang distroso nga darahan makusog nga hangin nga nuuran hapira nga mga barangay ha Homonhon Island, Giwan, Eastern Samar nga na central ngan parte han probinsya han Leyte. Samtang insiguro han Office of Civil Defense an padayon nga paghatag ginabiso ha mga LGUs ilabi na kun panahon hin kalamidad. Nakikita gihapon han haensya an pagiging andam ngan listo han mga LGUs ha oras hin kalamidad. Kumbaga nakikita natin magpagiging proactive natin mga local government units. So, asyang nakadagitahin preemptive evacuation and forced evacuation whenever necessary. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Ryan Arinto, ini ang iyong agenda ha 8. Magkalain-lain nga ahensya ang gobyerno dagmit nagresponde ha clearing operation matapos ang Bagyo Tino. Adi report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Kamanggod la maglasurbo ang Bagyo Tino ha iba-ibang parte han Visayas, nagboroblig naman dayon ang iba-ibang ahensya ng gobyerno nga mga mulupyo para buhaton ang clearing operations. Ha syudad ang Tacloban dagmit dayon na gumios ang syudad ipinaagi han pagtanggalan mga nakakabalabag nga mga kahoy nga nagkatutumba labi na ha mga national highway. Ang syudad ng Tacloban nga iba pang parte han Leyte nga una nga iginbutangan pag-asa signal number 3. Amo ito nag-angkon gihapin distroso labi na iton mga kahoy ngan mga tanom. Samtang nga paglibot han PIA kamanggod la iton bagyo na sipatan ang pagboroblighan katawhan sugad itong paglugaring panlimpyo era mga kalibungan. Samtang ang mga linemen han mga kooperatiba in naniguro nga maayad ang mga nagkatutumbang nga poste ngan linya iton kuryente. Ha PDRRMO Leyte bisan kun ginubos na nga laha blue alert tikang red alert ang status ni padayon lagi hap 24 oras nga pag-aktibar han Emergency Operations Center hini. Ongoing amon na paghulat ng mga reports tikang hanaton mga bungko din ni Leyte. So far nag-submit na din ng initial situational report pero ginuhulat pa namon ang ibang mga bungko nga mag-submit. Hapag kay na duha nga mga bungto Leyte amo to nagdeklara na state of calamity ini amo to hilongos ngan inupakan Leyte base sa situational report number 4 ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 8 masobrahin 100,000 ka pamilya ekwibalente at 359,884 nga mga individual amo to na apektuhan ng Bagyo Tino hariyon pinakadamo hiniha Southern Leyte ngan Eastern Samar kasumpay ni duha na itong kompirmado nga namatay ha aton rehiyon na mahitungod ang paglasurbohan Bagyo Tino. Di na usa ini amo ito na hepatic ha Leyte nga usa naman ha Southern Leyte. Duha liwat ito na i-report nga nag-angkon hing kasamdan. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda haon. Provincial Government ng Southern Leyte largo nga nagpadaraing hinabang habong tuhan Silago mahuman maigo ni Bagyo Tino. Adin detalye kan Bong Pedalino han PIA Southern Leyte. Ang probinsyal nga mga gamhanan sa Southern Leyte minagi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council PDRRMC nagpadangat galayon og tabang pagpaluyo sa Silago ang lungsod sa lalawigan o sa rehiyon diin ang Bagyong Tino international name Kalmayji unang migo og yuta alas 12 sa tungang gabi pagka Martes Nobyembre 4. Sa tanan nga mga LGU sa probinsya sa Southern Leyte ang Silago medyo maoy na iko gyud. Mao na nga karon nangayong tabang sila for augmentation sa debris clearing operations. Mayo po sila tabang og potable water o mga additional nga mga tents o magpatabang sila sa baling additional nga food supply. Kay murag na short sila sa ilang na preposition nga mga pagkaon. Usa ka team gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO pinanguluhan sa ilang labaw nga si Juna Gabula ang mibiyahe dayon yan ang pagkabuntag sa Nobyembre 4 paingon ngadto sa Silago aron paghatod sa mga gikinahanglang pagkaon ug uban pa. Si Governor Damian Mercado miadto sa maong dapit og mga silingang kalungsuran sa Pacific area aron personal nga masusi ang kahimtang dito mga dapita og nagpadala dayon sa mga gikinahanglang tabang. Nagdeclare na og state of calamity ang Silago LGU
gumikan sa ilang nayaguman matod pa sa gipaybaw sa ilang social media page. O gipasabot sab nga bisan ba man zero casualty kung walay kinabuhing nakalas sa maong lungsod. Sumala sa tao sa PDRRMC alas 7 sa buntag na ng Martes, dunay 1,713 ka mga pamilya ang ninglalin ngadto sa mga evacuation centers sa Silago. Tugbang kini sa 5,449 ka mga individual. Sa kinatibukan, apel ang ubang mga lungsod o sa syudad sa Masin moabot og sobra sa 12,000 ka mga pamilya o kapin 40,000 ka mga individual ang mitaon midangop ngadto sa mga evacuation centers. Subay na ini ang mga personahe sa regional o provincial offices sa DSWD misiguro nga dunay igong gidaghanon sa mga family food packs o mga relief goods nga andam og tagana iapod-apod ngadto sa mga evacuation sites. Samtang sa lungsod sa St. Bernard may gipahigayon nga search and rescue operation sa Barangay Katmon gumikan sa gikatahong tao nga na missing. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino alang sa Agenda Ha-8. Governor Bardoni han Eastern Samar nangunaan pagdumarahin relief operations sa mga islahan giwan ng giniguhan Bagyo Tino. Adi ang report ni Samuel Candido han PIA Eastern Samar. Nanguna Eastern Samar Governor Ralph Vincent Bardoni ng paghatag ng relief operations ang mga islang giwan, labi na gud ang isla Numonhon, Suluan, ng Victory Island. Antes pa man maglandfall ang Bagyo Tino, igimbutang na ang gobyerno probinsyal ang tanan nga response units, red alert status, pinaagi ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO nga kundi ginmandoan ni Governor Bardoni ang preposition han mga relief goods nga nang pag-aktibar ang mga emergency response teams para ang kadagmitan nga pag-deploy haorasan mga upay na ang kahimtang ang panahon. Ato Nobyembre 4, ang PDRMO ay nag-andam na nga nagdarain 1,000 nga family food packs kundi ang kada usa may sulod nga bugas nga dilata nga tugiwan nga pinaka-apektado nga munisipyo nga kundi inidayon ang ginturnover ngadto ang mga opisyalis sa munisipyo mahuman ang madali ang coordination meeting. Sumalakan Governor Bardoni iya gihapon ang magpapadara ng kadugangan nga bulig sugad ang plywood ng GI sheets para mabuligan ang mga tao nga mahibalik ang mga balay kay dako ang distroso sa irahan bagyo. Dugang paniyang ang gobyerno probinsyal impadayang nga nagkikipagsumpayan in mahugotan nga tanan nga apektado nga mga munisipyo agod masiguro nga ang kadagmitan nga hinabang inumabot bisan ang mga tayo nga island communities. Nagdugang pa yung pagsaring Governor Bardoni nga gimbabantayan ang sitwasyon ng epekto ang Bagyo Tino, pinaagi ang pakisumpayan ang mga local government units, disaster risk reduction and management offices nga national agencies para masiguro nga ang bulig inumabot ang tanan nga mga nagkikinanglan. Ang gobyerno probinsyal ay nagpapabilin nga alerto responsable nga nandam gumios. Base ang report ng municipal government ang Giwan, umabot na ang 4,631 nga pamilya ang apektado ang Bagyo Tino. Lakip din ni ang 490 nga mga pamilya tikang Hanislan, Suluan. 1,562 nga mga pamilya tikang hanwalo nga mga barangay ng Isla Numonhon, ng 2,579 nga mga evacuees tikang han mainland nga nanagrani nga mga komunidad ang Victory Island. Ang gobyerno probinsyal pinagi ang PDRMO nga ng koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development Office nga ng local government unit ang Giwan, impadayon nga nagdodulong ng family food packs nga iba pang nga mga kinanglanon nga mga supply nga ito napektado nga mga barangay. May dagihapon mga team nga gimpapadara para usisawon ang mga danyos nga hibaruan ang mga pagkikinanglan ang mga pamilya nga nadistroso ang mga panimalay. Ang opisina ng PDRMO ang pangunguna ni Engineer Thomas Campomanes impadayong gihapon ang Rapid Assessment of Damages Report o RADAR, ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA para ma-assess ang kadakuhan epekto ngadto ang mga bungto nga ginagian ng Bagyo Tino. Adto Nobyembre 5 Miyerkules nga adlaw,
bumisita Governor Bardoni Hagiwan ng Hanumonon Island para bantayan ang relief operations. Makikita ang mga apektado ng mga residente ng pag-assess ang danyo sa mga isla ng mga barangay nga ginagian ng makusog na bagyo. Tubtob hini nga report, waray panhipatik ang casualty sa Eastern Samar. Padayon ang pagpahiuli ang kuryente ng road clearing operations apirang apektado ng mga munisipyo. Ang local government unit han Giwan inada yung papailarom high state of calamity kauman ng paglasorbo ang Bagyo Tino. Tikang Philippine Information Agency Eastern Samar, Samuel Candido, ini ang iyo agenda haotso. Mga kapulisan han Rion Utso nagrespondi dayon pagbulighan mga biktimahan Bagyo Tino. Ang detalye ni ngan report igahatag balik ni Sol Alarcon han PI Eastern Visayas. Karigmitan nga nagresponde dayon ang mga kapulisan Harion 8 para mabuligan ang mga naapektuhan han Bagyo Tino. Maabot 11,041 nga mapulis ang ginpasarang habugos nga riyon. Kalakip na hini ang mga sobra 500 nga mga search, rescue and retrieval personnel nga mga sobra 7,000 nga reactionary standby support force personnel. Kasumpa hini gindayon naman ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director han PNP dinhi aton rehiyon ang ginbuhat ito iya mga tauhan din gintatagan hin pagtagad ang katalwasan nga seguridad ang komunidad. Samtang basihan rapid damage assessment and needs analysis o RDANA nga ginbuhat ang Office of Civil Defense ha pangunguna ni Officer in Charge Ray Gozon nga iba pa nga tinaglawas ng gobyerno na baruan nga ang mga local government units han Silago, San Francisco nga Padre Burgos sa Southern Leyte. Amo ito nanginginahanglaning kadugangan nga food packs, bottled water, family and hygiene kits, shelter, repair kits para ito nagubang nga kabablayan, mga tents, potable water, nutrition commodities para naman han mga burod ngan malnourished nga mga kabataan. Tika nga PI Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha-8. Mga residente han Leyte dapo nakapunan nga leksyon han Super Typhoon Yolanda kapag hataging prioridad ha preparasyon ngan evacuation duranteng kalamidad. Adin report ni Alit Reyes han PIA Leyte. Ang paginandam nga alerto in susi para maging talwas durante mga kalamidad. Iniin pangunangan nakatunan nga leksyon sumalahan mga residente ang mga nag-agi na nga mga bagyo hilabi ang Super Typhoon Yolanda hatong tuig 2013. Didahan Bagyo Tino, pira ka adlaw pa sa mabot nga maglandfall sa Silago, Southern Leyte. Voluntaryo na nga nag-evacuate atong mga residente may sinirangan nga dapitan Leyte. Hilabinaan na ukoy ha may baybayon nga harani ha tubig ngadtuhan magkalain-lain nga evacuation centers nga gintudlokan ira LGU. Darahan pipira nga mga gamit sugad man mga pagkaon, waray na maghulat nga magpatuman pa enforced evacuation ng LGU ug sa paman masantop ang kadelikaduhan kung hirain magpabilin na ira mga panimalay. Samtang darahan hulgan storm surge nga maabot 3 metros ngan posible darahan Bagyo Tino, iginlibre gihapon ang mga residente ang ira mga kagamitan, mga sakayan pandagat ngan patinaan ira mga panimalay iging pangaod hinlubid agud la masalbara paglasorbuhan hangin ngan tubig. Hivilia Asusano usa nga residente sa Barangay San Roque, Mayorga, Leyte. Inusahan mga residente nga dayon nag-evacuate mauman mahibaruan nga may ada ti arabot nga bagyo nga naka-forecast maagi ha ira lugar. Kasi nagkaroon na kami ng nervyos nung araw yung sa Yolanda na kung kailan kasi di ba madaling araw po yun magdidilim na sa kami lumikas. Tapos doon lang sa kapatid ko, sa inyong bahay ng kapatid ko. Kaya kami talagang dalang-dalang takot na ako pag nagagawa pag sinasabing may bagyo po. Habungtuhan palo naman, diretsyo nga nagbalhin ang mga residente ang mga eskwelahan nga amo ang mga evacuation centers, bitbitan nila mga gamit nga upudan nila mga pamilya. Gintagan hin prioridad atong mga elderly nga mga kabataan durante hini nga pag-evacuate. Diretsyo gihapon nga ginandaman pamunuan ang mga eskwelahan, ang mga classrooms nga pagbabalhinan ng mga residente, ginsiguro ang supply han tubig ngan malimpyo ang mga lugar. Iniin pagpakita han koordinasyon han barangay nga han mga gintutuinan kapag responde durante hin kalamidad. Meron na po kaming instruction, nag-coordinate na po sa amin yung barangay chairman dito ng San Jose to utilize the building para sa evacuation for this area. So, yung family naman po, early in the morning, mayroon na po mga evacuees dito. Ready na po yung water namin. Kung makikita nyo, nandun na po yung mga timba. May mga lamang tubig na po yan. Pinaready na po namin ngayong kamaga para kung magkasakaling mawala, maghina yung daloy ng tubig. So, mayroon na pong tubig na handa. Di ka nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, ini ang EU Agenda ha-8.
Napanalipdan ang Catbalogan City han preemptive evacuation strategy sa lokal nga gobyerno kontra Bagyong Tino nga nagbilin hinwaray kasyualidad ngan gutiay nga ruba ha syudad. Sumala kan Disaster Risk Reduction and Management Officer Joniel Tagarino ang temprano nga koordinasyon ngan pagsunodan publiko amo ang naglikay ha Catbalogan na dako nga kasyualidad tungod kay damo nga residente and voluntaryo nga nag-evacuate. Han Nobyembre 2, nagtikang ang pag-andam han DRRM pinaagi han pagdumara hin emergency meeting ngan han sumunod nga adlaw in ginabrihan dayon ang operation center samtang ginpahibaraan naman ang mga barangay nga mag-andam hin evacuation sites. Sumalakan Michelle Abaygar, Assistant Department Head and City Social Welfare and Development Office o CSWDO, sobra 1,300 nga pamilya o sobra 5,200 katawo ang napektuhan. Dayon liwatira nakakarawat hin relief goods. Ang affected families po is 1,378 and then the individuals is 5,222. Yung natulungan is around 5,222 individuals and the need po na may is ang food packs. Ha Barangay Canlapuas, 219 nga evacuees ang nagpabilin ha Our Lady of Salvation Church nga gingamit ang mga residente kumo usa nga evacuation center. Samtang ang mga barangay nga hiraniha dagat nga flood-prone areas, sugad ang barangay Silanga, Maulong ang Payaw, in nag-record hin pinakadamo nga apektado nga individual. Haluyo hini waray na i-report nga dako nga casualty nga rescue sa syudad, nga dayon nakabalik ang evacuees sa Irabalay. Gindoon ni Tagarino nga ang koordinasyon ha Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection nga iba pa nga volunteers in nagbulig para masiguro ang kataluwasan ng seguridad han Catbaloganon kontra ha Bagyong Tino. So itong mga national government agencies, malaki ang tulong nila sa pagbibigay ng public information bago ang bagyo at saka ang pagbibigay ng assistance during emergency response habang dumadaan ang bagyo at saka nung pagkatapos ng bagyo nandyan pa rin sila para i-assist si CDRM Council, si City Government sa lahat ng mga services na pwede rin nilang maibigay lalong-lalo na sa post-disaster assessment natin. So sa kabuuan kasama ang iba't ibang offices ng City Government, nagtulong-tulong ang lahat ng mga agencies, ng lahat ng city government offices para ma-ensure natin na ang lahat ng mga Catbaloganon ay safe bago, habang nandyan ang bagyo at pagkatapos ng bagyo. Ikaw nga PA Samar, Jessica Bonpa, iniyan Agenda Haucho. Ratsada Balita! Haaton Ratsada Balita yan na. Minilmil kadamuhin lubing ang nahiano na baybayan ng Mayorga Leyte nagaghatagin ayuda ang mga katauhan mahuman lasurbo ni Bagyo Tino. DSWD ng Plan Philippines naglansalan Girls Takeover hapang suportahan katungod han mga kababayanan. Detalye ni nga mga ratsada hin balita masunod na. Ratsada Balita! Mahuman ng paglasurbo ng Bagyo Tino, Probinsyahan Leyte, minilmil naman ng mga bungan lubi ang nahiano da baybayon at tubangan ng Leyte Golf. Sugad abungton Mayorga, MacArthur ngan pati nahaabuyog nga dapit han probinsya. Bisan ko nabarikasan ira mga balay ngan patsara nga pagkatumban mga puno, ginunahan mga residente hini nga mga lugar ang pagtirok han mga naanod nga mga lubi. Dara nga iniin maghahatag ira temporaryo nga income samtang diri pa makakabalik ang ira mga pakabuhian. Sumalapan mga residente nga dako nga bulig para ira ang paghisangya hini nga mga kalubian nga da ira baybayon. Pinaagyan ira pagbaligyahin nga por lo menos makantidad 10 nga da 12 pesos kada buok. Nagtutuo naman ang mga residente nga ginanod ang mga lubi daran storm surge nga iniintikang ha mga kahirani nga bukid nga may ada mga coconut farms. Usaan coconut industry ha mga pinakaapektado durante paglasurbo hin mga bagyo. Dako ang danyos nga nasustiner kini nga industriya durante Super Typhoon Yolanda. Kunduin por lo menos 33 milyones nga mga puno hin lubi ang nagkahihibang. Yusundan pa ini durante Typhoon Odette kundi milyon-milyon gihapon nga kalubian adton napukan. Haluyoy ni padayon ang pagpatuman ng Philippine Coconut Authority hin mga recovery and rehabilitation efforts agud lang mahibalik ang karibhongan industriya ngan mahibalik liwat ang pangunang nga produkto han mga parag-uma dinya sinirangan Visayas. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alit Reyes, ini ang iyo Agenda Ha 8. Ratsada Balita!
Hapag-hatag hinkaangayan nga importansya ha mga katungod han kababayin-an padayon ang pakigbuliganay han Plan Philippines sa mga lokal nga panggobyernuhan usana dinhi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD hapagduso hin magkadoridilain nga mga programa nga nakapokus sa kababayin-an. Kaupod han mga programa iginlunsar ang Girls Takeover kundiin gintagan hin oportunidad ang mga kababayin-an nga magkapot hin mga posisyon como leader ha magkalain-lain nga sektor agud may pakita an iraakos ngan potensyal. We are all rooting for your success and we are all here united because we want all of you to continue seizing opportunities, to continue pushing forward in life despite barriers, despite challenges, to unleash your potential and be able to lead in your respective spheres of influence or career paths. Durante han pagpapaangbit han era kada tagsa nga mga eksperyensya, nahimo nga inspirasyon ni DSWD 8 Regional Director Grace Subong han iya makusog nga pagtindog como social worker ngan public servant ha sobra 20 ka tuig. We cannot just simply do our advocacy pag tayo mismo ay may kulang. That's why in the center, very clear doon ano yung mga programs and services natin. Hakabug-usan nga paggiya ha mga kababayin-an, gintagan prioridad ang pag-aghat nga diri angay ikahadlok ang pagkabot hin kalampusan komo babayi tungod indiri ini karuyag signon nga gintatanggalan hin katungod ang mga kalalakin-an. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita, ini hi Jasmine Kate Agosto, ini Anio Agenda Ha-8. Ratsada Balita! Mahugot nga kumpanya kontra illegal nga drogahan Samar Police Provincial Office nga nagresulta hin pagkaaresto usa nga high-value individual nga Regional Priority Target Listed Personality. Nidahan bypass operation banda alas 9 agahan Nobyembre 6 han Barangay Kautod, Santa Margarita, Samar. Ang operasyon ingin pangunaan ni Santa Margarita Municipal Police Station ha pamumuno ni Police Captain Alexander Alfonso ha pakigkoordinar han Intelligence Unit SPPO ngan PDEA Region A. Ang suspitsado naging kilala ha alias Picoy 40 anyos inasawan nga residente ang Santa Margarita inaktuhan nga nagbabaligyahin sa sihing ginaalegrear nga shabu ha kantidad nga 500 pesos madtuhin operatiba nga naging pusher buyer. Ang mga ebidensya ingin markahan dayon ng gin-inventaryo halugaran at ubangan ng media representative ng barangay official. Sumala ang Provincial Forensic Unit gimpadayon ang eksaminasyon para masiguro ang actual nga timbang ang kantidad na nakumpiskar nga shabu. Ang suspitsado ay naada kustodiya ang kapulisan ng maatubang hingkaso ay laro ng Section 5 ng Section 11 na Article 2 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Hapahayag naman ni Police Colonel Arwen Tadeo, SPPO Provincial Director, iya gintagan ng pasidumog ang mga operatay bahan padayon niya panindugan kontra paglaraban ilegal nga droga ha probinsya. Dugang paniya padayon nira nga magpapakusog ang operasyon ng magtigwiniligay ha ira partner agency base mapabilin niya talwas ng drug-free ang Samar. Tika nga PIE Samar, Ronald Roma, ini ang iyo Agenda Ha-8. News and Information Center! Ang mga balita tika nga News and Information Center ang PA Eastern Visayas. PBBM ging pahilawi ng suspensyon pag-import ng regular milled, well-milled rice kutob December 31. Mga pitadan gobyerno pagpakusog ang produksyon han humay ngan suporta ang mga parag-uma ginlatag han DA. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Lupido. News and Information Center! Ginpahilawig ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-import han regular milled and well-milled rice kutob December 31, 2025 kinaagyan Executive Order No. 102 nga iya ginpirmahan didahan October 30, 2025. Ang iyo inigin pagawas kasunodhan rekomendasyon ha Department of Agriculture ngan ha konsultasyon ha Department of Economy, Planning and Development and Department of Trade and Industry. Naghihingita nga maprotehiran ang mga parag-uma kontra pagbarato han presyo durot kan imported rice, masustenir ang market stability ngan ugupan ang kaupayan han mga konsumidor. Nauna na ginpagawas ni Presidente Marcos Jr. ang Executive Order No. 93 Series of 2025 nga nagsususpindi ang pag-import han regular milled and well-milled rice hasakubin sa 60 dias kinikangan September 1 kutob October 30 para tugutan ang lokal nga merkado nga maka-absorb han local supply na stabilize ang presyo nga mabuligan ang mga parag-uma nga Pilipino nga mahibaligya ang ira mga humay patas ng rasonable nga presyo.
Hay larom han bagong executive order ang suspension han importation and magpapabilin nga ipapatuman kutob December 31 labot la kon alaw nga bulkason o otro nga pahilawigon pinaaging joint recommendation han DA, DepDev ng DTI. Ang nasabing executive order diri sakop ang suspension ang specialty rice varieties nga diri good common nga ginpoproduce ang lokal nga mga parag-uma. Ginmamanduhan gihapon ang DA, DepDev ng DTI nga mag-convene sa COVID 30 dias tikang maging epektibo ini nga executive order para ma-assist ang impact ng suspension sa domestic rice supply ng mga presyo. Samtang kakasumpal nga sumat, kinlatag ang Department of Agriculture ang mga paningkamot ng administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para mapadukuwag ang rice production ng nasod Pilipinas nga nakalinya priority ang Presidente base mapakusog ang mga ani nga mapaurusaan panginabuhi ang mga parag-uma nga Pilipino. Hausa nga press briefing sa Malacañang di Dan Martes, ginpahayag ni DA Assistant Secretary Arnel Dimisa na Presidente Marcos Jr. inagpagawas in direktiba nga suportahan ang produksyon ng humay ang nasod. Kasi kung titingnan natin ang mandato ng kagawaran, ang focus talaga namin ay production. Masigurado yung production, masigurado yung kapakanan ng magsasaka. Dugang pa ni Dimisa, lakip han suporta nga ikahatag ang DA ang mga parag-uma, amo ang libre nga gahi, mga hikamit pag-uma, ngan patubig, kapag hatag hindoon nga sobra 50% ang budget ng DA in para hapalay subsector. Dugang pahini kaudyan han Rice Competitiveness Enhancement Fund umabot in 30 billion pesos kada tuig in nahingangad to ang mga parag-uma hinhumay. Ang iba pa nga mga palisiya nga ginmugna para mabulikan ang mga parag-uma nga mga Pilipino amo ang Executive Order 100 nga nagbubutang in floor price han humay, nga Executive Order 101 nga nagmamando han hulos na pagpatuman han sagip sa kaap nga ginmanduhan ang mga ahensyahan gobyerno nga pumalit agricultural nga fishery products direkta ang mga accredited nga parag-uma nga mga parupanisda. Dugang pa ni Dimisa nga ang papahilawig ni Presidente Marcos Jr. ang pag-import ng bugas kutob December 31 in maghahatag in positibo nga epekto ha farm gate prices han humay. I've been with the department for more than 24 years. This is the first time na nagkaroon ng import ban. At hindi lang isang buwan. Na-extend siya for November, ngayon in-extend pa ng December para magkaroon ng epekto doon sa presyo ng farm gate ng palay. At nakita natin yung epekto. Bagamat dahan-dahan, ganun po talaga sa sektor ng agrikultura, hindi yan biglaan. Tapos kasi marami ring spekulasyon, pero pag nakita nila na porsigido ang pamahalaan sa mga ganitong polisiya, nararamdaman po yan, tapos unti-unti hanggang maging sustainable po. Ginbubuli ka naman ang DA and NFA ha paghingayad niyan pagpaupay han mga warehouses ngan maghimuhin mga bagong iba pa para mas damo nga humay an mapalit tikang ha local farmers siring pa ni Dimisa. Nagtindog gihapon in rice processing systems ang DA ngan magbubutang hin kadugangan nga iba pa para maibanan ang production cost ngan kalungkian han mga parag-uma. Ikang han News and Information Center han TIA Eastern Visayas, ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha-otso. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tao. Iyo may babatian, ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Ang folic acid ngan iron ang importante nga supplements durante han pagburod. Naniniin mahugot nga ginre-rekomenda han World Health Organization kasulod hindi rin maaminus unong kabulan agud masiguran maupay nga kahimtang panlawas sa nanay tanan bata nga iya ginbuburod. Ang intake in folic acid inabuli ga paglikay ang mga birth defects, pautok ng spine han baby, samtang ang iron naman inabuli ga pagdugang handamo han dugo, kapagdarahin oxygen han nagpugong hin anemia para han nanay. Labot lahini ang folic acid nga usa nga B vitamin ni nakakabuli ga pagdevelop han cells ng DNA han bata, sugad man ang pagpormahan iya mga organs.
Nakakabulig gihapon ang folic acid matapuhan peligro hin premature nga pagpanganak, hamubo nga timbang durante ang pagpanganak na ng pagkapunit han bata. Samtangan ayon nakakadugang ang duguhan nanay kapag siguro nga may adas sa nga dugo lawas niya durante han pagpanganak. Ang mahimsog nga development han placenta, yan ang fetus ngin para may sadang nga ayon ang bata ha iya pagdako. Sanglit ko ni kawiana ay nagbuburod, ayaw kalimtianin mo folic acid and iron supplements. Dapat healthy si mommy para healthy si baby. Iyo pala nahibatian ang pinakauri nga impormasyon bahinhan paghirot durante han pagburod. Naghihinaot kami nga kamuin magpabilin nga himsugan panlawas ngan makabulig kapag padukwaghan aton sa syudad. Para ha istorya panlawas, ako Himaeve Hibal, inian iyo, Agenda Ha-8. Sumat panahon. Hapag gawas ni Bagyo Tino, Philippine Area of Responsibility, indayon ginsusundan hinusapang nga tropical cyclone ngayon na ato pa kadagatan. Northeastern Mindanao, hapag tikarani ha Pilipinas, ini magigyapon na kadagatan ha sinirangan han Visayas ng pagtatawagon nga Bagyo Uwan. Hatak na nga sumulod na hapar haadlang han Biyernes, Nobyembre 7. Ha-forecast han pag-asa, ini nga tropical cyclone in magtitikak kusog samtang ato pa kadagatan nga napagtikarani hat landmass. Hasulod din upat nga daha 5 kaadlaw, din babana-bana nga may intensify ini nga tropical cyclone ngadto hin bagyo o di man ngani super typhoon category. Pagbabayon ni Uwan ang norte katundan ngadto katundan nga parte han nasod nga nini imposible maglandfall ha northern o di man ngani central Luzon. Hapadayon nga pagbantay han pag-asa posible maglandfall ang bagyo o Nobyembre 10. Sagda han pag-asa nga dahan mga LGU amon paginandam ngan alerto para hiling ang tirabot nga kalamidad. Tikang Weather Bureau and Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Robin Mignano, ini ang iyo agenda, Hautso. Editorial. Hautro nga paglasurbohin usa na liwat nga makusog nga bagyo Visayas, hibang Yutino, malinaw nga diri eksakto ang pagkamay-adala hin usa nga plano. Hinahanglan ini padisan hin mabakod nga aksyon, hag-id nga pangandaman ngan aktibo nga pakigsumpayan ng kada tagsa. Tikang nasyonal nga mga ahensya ng gobyerno, lokal nga unit ng gobyerno ngan an mga mulupyo. Hibang Yutino, inusan na liwat nga nahisusurat haton paypayhan kasaysayan haton nasod, darahan iya hini kamabangis, mga kinabuhi nga naawat, mga propiedad nga naanaw, mga pasilidad nga nagkaruruba. Hausa katuig, diri la usa o duha nga bagyo ang naabot nasod, iniin magserbyong nga pahimatngon nga tanan ngan diri la igtubyan ha gobyerno ang pag-atubang hini nga mga kalamidad. Pero padayon naton nga ginsasaluduhan ang mga LGUs hanira mga paningkamot nga maging zero casualty anira mga lugar oras may ada bagyo. Siguro naman damo nga mga leksyon ang natun-an hanaton mga LGUs didahan mga naglabay nga mga kalamidad nga nini inaginbasihan han mga sumuronod nga mga bagyo. Kundi padayon anaton panawagan ha mga mulupyo. Kinahanglan nga mamati ng sumunod ha mga abiso han pag-asa ng local disaster agencies nang diri baliwarayla ang mga signal warnings. Diri man makusog ang hangin nan uuran darahiton usa nga bagyo, may ada mga panitabo nga kanit hamaraot nga panahon nga diri malilikyan. Sugad hantigda nga mga pagbabaha, pagparik hantuna nga iba pa nga mga hinungdan han kaawat han kinabuhi ngan kawara han mga propiedad. Naglabay na Hibang Yutino pero diri kareg singgon na tapos na ngan talwas na kita ha kadelikaduhan. Ang Pilipinas sinaag sumbay guhin bagyo ngan kitain diri angay nga tumagya. Ang kalangpusan naton nga tanan kontra han bangis han aton kinaiyahan diri la nakasubay kun ano kakusog ano sa nga bagyo. Kundi kung ano man ang kita kaandam, ang gobyerno, ang LGU, ang kita na mismo. Tikang unta ang Bagyo Tino, nanan mga nag-agi pa nga mga bagyo, hinaot unta, nga kita nga tanan, impirmi may sakto nga hibaro, maging alerto, ngan disiplinado, ngan labawhan nga tanan, protektado.
Para ang editorial, ako Herian Arinto, ini ang iyo agenda haotso. Iyo pala hinbatian ang pinakaorhi nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo nga salamat han iyo pag-upod haamon hini nga edisyon. Kamin magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga aksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda Haotso. Agenda Haotso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haotso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtub ha sunod nga gayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.